Magandang araw sa lahat. Maaari bang tumayo? Shane, pangunahan mo ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa lahat. Okay, bago umupo, pakitingnan ng mga basura sa kilid ng inyong upuan. Kung mayroon man, pakipulot ito at itapon mamaya sa basurahan. Sige, ayusin ninyo ang inyong mga upuan bago umupo. Sino ba ang lumiban sa klase? Ha? Bakit daw siya wala? Pag pumasok siya, pakitanong kung bakit siya lumiban ngayong araw. Class, ano ba ang pinag-aralan natin kahapon? Tama! Kahapon ay pinag-aralan natin ang tungkol sa pandiwa. Ano ba ang pandiwa? E.g.? Tama! Ang pandiwa ay mga salitang kilos o galaw. Ngayon, class, hayaan ninyo akong basahin ang ating layunin ngayong araw. Ang ating unang layunin, natutukoy ng mga mag-aaral kung paano gamitin ang tatlong uri ng pang-angkop sa pamamagitan ng pag-ugnay ng dalawang salita sa loob ng tatlong halimbawa. Pangalawa, ang mga mag-aaral ay makasusulat ng isang sanaysay na may 5 pangungusap at nagagamit ng wasto sa pang-angkop. Panghuli, ang bawat mag-aaral ay inaasahan na makilala ang uri ng pang-angkop sa pamamagitan ng pagsagot ng 10 pangungusap. Ito ang ating layunin ngayong araw at inaasahan ko na makamtan natin ang ating layunin. Ngayon, class, ay mayroon akong inihandang gawain para sa inyo. Tingnan niyo ang mga nakadikit ng mga larawan dito sa pisara. Ganito ang gagawin ninyo. Pag-uugnayin ninyo ang dalawang larawang ito at lalagyan ninyo ng G, na, or ng sa bawat pagitan ng larawang ito upang makabuo kayo ng salita. Naintindihan ba? Sino ang nais sumagot sa una? Shane? Punong mangga. Sino naman ang sasagot sa susunod? Ria? Dahong tuyo. Sunod naman, si bahay na bato. Ayan, at natapos din. Mamaya, susuriin natin kung tama ba itong mga nagawa ninyo. Naintindihan ba? Ngayon naman, ay dadako na tayo sa ating formal na pagtalakay. Makinig ang lahat dahil mamaya ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Okay, class. Sa ginawa natin ito, ano kaya sa tingin ninyo ang magiging paksa natin ngayong araw? Sinong nais sumagot? Sige, Rose. Tama! Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa pang-angkop. Hayaan ninyo akong basahin sa inyo kung ano ang pang-angkop. Pang-angkop. Ito ay mga katagang idinudugtong sa pagitan ng dalawang salita. Ano daw ba ang pang-angkop? Tama! Idinudugtong sa pagitan ng dalawang salita. Class, ginagamit natin ang pang-angkop bilang pandugtong sa pagitan ng dalawang salita
upang maging maganda ang pagkabigkas natin ng isang pangungusap o maging maganda ang pagkasulat natin sa isang pangungusap. Mayroon tayong tatlong uri ng pang-angkop class. Ito ay ang na, G, at nang. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pang-angkop na na. Class, basahin ko sa inyo kung ano ang pang-angkop na na. Ang pang-angkop na ay inilalagay sa salitang naglalarawan. Dapat ang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa titik na N. Class, tandaan ninyo na ang pang-angkop na ay ginagamit siya sa paglalarawan o sa inilalarawan. Ngunit, tandaan ninyo na ang pang-angkop na ay idudugtong lamang natin sa mga salitang nagtatapos sa katinig, ngunit maliban lamang sa titik na N. Sa palagay ninyo, bakit kaya hindi natin pwedeng idugtong ang pang-angkop na sa magkasunod na salita o sa titik na N? Bakit kaya hindi natin siya pwedeng idugtong? Sino ang nais sumagot? Sige, ikaw, Miko. Tama. Dahil parang kapag dinugtong natin ang pang-angkop na sa salitang nagtatapos sa titik na N, parang hindi siya angkop. Parang tayo na nagbabasa ay nahihirapan sa pagbigkas nito. Tama? Ngayon naman ay dadako tayo sa pang-angkop na nang. Hayaan niyo akong basahin sa inyo kung ano ang pang-angkop na nang. Ang pang-angkop na nang ay idinudugtong sa nauunang salitang nagtatapos sa patinig. Class, ano bang ang patinig? A, E, I, O, at U. Tandaan ninyo na ang 5 titik na ito ay ang mga patinig. Sabi dito sa pang-angkop na nang, ang pang-angkop na ito ay dapat idudugtong lamang sa mga salitang nagtatapos sa patinig. Dahil kapag idunugtong natin siya sa katinig, parang hindi siya magandang pakinggan. Tingnan ninyo, class, dahil mayroon siyang gitling. Ibig sabihin ng gitling na ito ay idudugtong lamang siya sa mga patinig. Naintindihan niyo ba? Kapag idinugtong niyo siya sa patinig, hindi niyo siya pwedeng paghiwalayin doon sapagkat ang pang-angkop na nang ay dapat na idugtong sa salitang nagtatapos sa patinig. At ang pinakahuli sa tatlong uri ng pang-angkop ay ang pang-angkop na G. Ang pang-angkop na G ay idinudugtong sa nauunang salitang nagtatapos sa titik N. Class, tandaan ninyo na ang pang-angkop na G ay idinudugtong lamang sa mga salitang nagtatapos sa titik na N. Class, kapag idudugtong natin ang pang-angkop na G sa isang salita, kailangan hindi siya nakahiwalay sa titik na N. Dapat ay idudugtong natin ito upang mas maganda siyang pakinggan o isulat. Ayan, class. Titingnan natin kung tama ba ito. Sa unang larawan, nakikita natin ang puno. At ang susunod naman ay ang mangga o ang bunga nitong mangga. At ang dinugtong nating salita sa gitna ay ang nang. Dahil nagtatapos ito sa, ang puno ay nagtatapos sa titik na O, kung saan ang O ay patinig. Kaya NG ang ating ginamit. Kaya, tama ito, class. Punong mangga. Sa susunod naman, ang nakikita natin ay dahon at ito ay tuyo. Kaya, nakabuo tayo ng salitang dahon, tuyo. Ang idinugtong nating pang-angkop ay ang pang-angkop na G, sapagkat ang dahon ay nagtatapos sa titik na N. Tama. Ang galing ninyo, class. Sa susunod naman ay bahay at
bato. Ang idinugtong natin ay pang-angkop na na kung saan ang bahay ay nagtatapos sa katinig na Y. Kaya ito ay nagiging bahay na bato. Ayan. Natama ninyo ang mga gawain natin sa una class. Ngayon class, alam na ba ninyo kung ano ang pang-angkop? Dahil dyan, nais kong bumuo kayo ng 3 grupo. Kayo ay magbibilang mula 1 hanggang 3 hanggang sa matapos kayong lahat. Pagkatapos niyan, ay bubuo kayo ng inyong grupo sa isang lugar. Dito ang group 1, sa gitna ang group 2, at dito naman ang group 3. Nakuha ba, class? Sige, mag-umpisa na kayong magbilang. Tapos na ba, class? Sige, ito ang gagawin ninyo. Kumuha kayo ng isang kalahating papel. Pagkatapos niyan, ay bubuo kayo ng 3 pangungusap. Ang bawat pangungusap ay dapat mayroong pang-angkop. Pagkatapos niyan, ay isusulat nyo dito sa pisara kung ano ang mga pangungusap na nasulat ninyo. Ang bawat grupo ay kukuha lamang ng isang magsusulat dito sa pisara. Nakuha ba? Sige, simulan nyo na, class. Ngayon, alam nyo na ba kung ano ang pang-angkop? Sige, dahil dyan, maghanda kayo ng isang kalahating papel at sagutan ninyo ang ating pagsusulit. Ngayon, class, narito na ang ating pagsusulit. Hayaan ninyong basahin ko ang panuto. Tukuyin kung anong pang-angkop ang dapat idugtong sa pagitan ng 2 salita. Isulat ang na, ng, at G, sapat lang. Isulat ninyo ito, class, sa isang kalahating papel. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sa pagsusulit na ito. Class, pwedeng sagot na lamang ang ilalagay sa inyong papel. Magsimula na kayo. Tapos na ba, class? Mabuti naman. Ngayon, ay i-check natin ang inyong mga papel kung tama ba ang inyong mga sagot. Naintindihan ba? Makipagpalitan ng papel sa inyong katabi. Sino ba dito ang nakakuha ng 10 puntos? Ang galing! Palakpakan, class! Dahil nakakuha kayo ng 10 puntos, mayroon kayong papremyo sa akin. Ibibigay ko sa inyo mamaya. Naintindihan ba? Ibalik na ang papel sa may-ari. Ngayon, class, naintindihan na ba kung ano ang pang-angkop? Mabuti! Naisagawa ba natin ng maayos ang layunin, class? Nantukoy ba natin kung ano ang pang-angkop? Tama! Nakasulat ba kayo ng sanaysay? Dito kanina sa pisara na sulatin nyo? Tama! At ang panghuli, nakilala ninyo ang pang-angkop. Nakilala ba ninyo ang pang-angkop, class? Ano ang 3 uri ng pang-angkop? Na, ng, at G. Yan! Tama, class! Naintindihan na ba ninyo kung ano ang pang-angkop? Dahil dyan, magkakaroon kayo ng takdang aralin. Ito ang gagawin ninyo. Magsusulat kayo ng 5 halimbawa o ng 5 pangungusap na mayroong pang-angkop. Naintindihan ba? Sige, inaasahan ang lahat na tumayo. Tingnan ang mga basura sa kilid ninyo, baka mayroon. Pulutin ninyo ito, class, at itatapon ninyo mamaya doon sa labas. Okay. Inaasahan ko na yumuko ang inyong mga ulo. Iyoko ang inyong mga ulo, class, dahil magkakaroon tayo ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit,
Salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa akin at sa aking mag-aaral. Sana po ay mayroon silang nakuhang bagong leksyon mula sa akin. Gabayan mo po kami sa aming pag-uwi. Iyon lamang po, Ama. Maraming salamat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam, class! Paalam. Mag-iingat kayo sa inyong mga dinadaanan, ha? Huwag na kayo pumunta kung saan-saan pa. Kung pwede, umuwi na kayo ng diretsyo sa inyong mga bahay. Salamat sa araw na ito, class!